Kamakailan lang isang post ang gumulantang sa netizens. Isang barangay sa Masinloc, Zambales, biglang nawala ng kuryente. Walang babala, walang paliwanag. Ang itinuturong dahilan ng brownout, hindi bagyo o anumang kalamidad, at hindi rin palyadong transformer. Ang salarin, isang higante, paniki. Pero bago pa napatotohanan ang bintang sa higanteng paniki, agad nawala sa eksena ang Dark Knight. Lumagapak sa lupa at wala ng buhay. Tawag natin doon is usually nagkakaroon ng human and wildlife conflict. Nagkakaroon ng cross boundaries. Yung habitat nila, tapos yung habitat ng tao. Pag lumipat yung hayop doon sa habitat ng tao, nagkakaroon ng disturbance. Maaari silang masaktan. Sa videong ito naman, nakuha ng isang netizen sa Calamba, Laguna, pinagpiestahan din ng sambayanan ni Juan. Tignan nyo, hindi na naubos. Libo-libo na yan. Sangkatutak na paniki kasi ang inaanod ng rumaragasang tubig sa sapa. Dami, oh. Na tila walang kalaban-laban sa marahas na agos ng tubig. Kaya nagpatianod na lang. Mas malaki raw ang posibilidad na hindi makaligtas ang mga inanod na paniki. Nakikita mo parang ditch yan yung kanal, karoon ng baha. Nenes naman yung mga itong microbats doon sa mga parang imburnal doon. Nung tumaas ang tubig, natangay sila. Basically kasi hindi naman sila marunong lumangoy na kuwan at hindi nila kaya ng matagal na paglangoy doon sa tubig. Pag bumaksa kasi noon, medyo mahirap na silang mag-flap, yung mag-airborne uli. Peaceful at enchanting. Ganito mailalarawan ang isang tagong paraiso sa Puerto Galera, sa Oriental Mindoro, ang Muel Bay. Pero pagkagat ng dilim, may mga nagsisiga-sigaan daw sa lugar. May mahahabang puso. May nakakapangilabot na balahibo. Bangis na tila lobo o wolf. Maitim at malalapad na pakpak na pumapagaspas. Pero kalma lang mga ka-wonder, hindi aswang o manananggal ang tinutukoy ko, kundi ang flying mammal lang. Huwag magpanik. It's just paniki. Habang tirik ang araw, tulog at himbing na nakalambitin sa mga puno ang laksa-laksang panig. Di ba mapapansin mo mahahaba siya? Ayon kay Dr. Joan Yap, ang Municipal Environment and Natural Resources Officer sa Puerto Galera, posibleng ang mayamang kalikasan ang isa sa dahilan kung bakit sila pinamumugaran ng mga paniki. Nagsimula po kami sa pagbibilang, 12,000 lang sila at napansin namin na sa ngayon, nasa 16,000 na. Ang mga residente sa barangay poblasyon, sanay na raw sila sa close encounter with the Dark Knight. Nakahanglan siya dito na maghapon. Tulad ni Nanay Josephine na minsan na ring dinalaw ng paniki sa kanyang tindahan. Wow! Hindi naman daw nananakit ang mga paniki. Siguro gusto lang nila makita rin yung ibang environment sa tabi ng kanilang mga lugar at makita rin ho ng mga turista ng mas malapitan. Ang tahanan naman daw ni Nanay Jenilyn ay madalas sarado ang mga pinto't bintana. Pagsapit daw kasi ng dilim, ang mga paniki ay paligid-ligid sa kanilang bahay. Noong una, kinikilabutan at nakakatakot talaga dahil sa isip ko ay mga manananggal sila.
parang takot na takot kami, lalong-lalo na kapag sila ay marami na dumarating dito sa lugar. Ang mga bat friends kasi, bet na bet tumambay sa puno ng mangga at sa tabi mismo ng bahay ni Nanay Jenilyn. Bagamat nang hihilakbot sa mga paniki, alam daw nila ang kahalagahan nito sa ating kalikasan. Pinamulat sa amin kung ano ba ang kahalagahan ng mga fruit bats. Hindi na kami natatakot at alam namin na ito ay nakakatulong sa ating kalikasan. Para sa ka-wonder naman nating si Rexy, swerte raw sa kanya ang mga paniki sa Bat Sanctuary. Nakakatuwa kasi, kumbaga po katulad niyan, kahit po low season, talaga po kahit pa paano nagkaka-customer kami dito. Naabutan ng iWonder team ang grupong ito habang kumakain. Mas nakaka-enjoy kumain. Kasi parang, yun, nature na nature. Hindi naman nakakatakot. Mas exciting nga kasi nga ibang experience na kasama mo yung mga paniki, naririnig mo sila habang kumakain. Alam niyo ba mga ka-wonder, na Guinness World Record holder ang Pilipinas bilang lugar na may largest colony of fruit bats? Hawak ito ng Montfort Cave sa Samal Island sa Mindanao, kung saan tinatayang humigit kumulang 2 milyong paniki ang naitala noong 2006. Pero kailangan din ng iba yung pag-iingat kung may makasalamuhang paniki. Yung iba nga na pagdidiskitahan pa itong hulihin at kainin. Ito ay delikado kasi karamihan dyan ay nagtataglay ng mga rabies. At base sa pag-aaral, may mga sakit na pwedeng mailipat mula sa hayop papunta sa tao. Madalas natin kinatatakutan ng mga paniki. Pero sa totoo lang, ang mga tulad nitong hayop